to Bato de la Rosa, who stuck it out with me till the very end. Sir, I salute you, sir. Naiyak si Senador Bato de la Rosa nang saluduhan siya ni Senador Mig Zubiri sa kanyang valedictory speech kahapon. Si Bato, niyakap pa ang asawa ng senador bago ang sesyon. Nung mga oras na yan, hindi alam ni Zubiri, isa pala si De La Rosa sa mga pumirma sa resolusyon para mapalitan siya bilang Senate President. Napaiyak ako dahil for me being a good soldier, ang gusto ko sabihin kay Migs doon is, sorry boss, I failed to win the war for you. Ang kanyang mission sa akin is talagang i-secure yung aking partido, yung PDP na patuloy na magsuporta sa kanya. Si De La Rosa ang chairman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs na nag-iimbestiga sa tinaguriang PDEA leaks na nag-uugnay kay Pangulong Bongbong Marcos sa droga. Ayon kay Zubiri, isa raw sa mga posibleng mitya ng pag-alis niya sa pwesto ay dahil hindi niya napigilan ang pagsasagawa ng hearing. Kaya nang malaman ngayon ang ginawa ni Bato, sabi ni Zubiri, Kung kahapon ako po ay heartbroken, then po ako'y dumbfounded. Hindi ko mag-gets, hindi ko talaga maisip, hindi ko talaga mag-grasp yung pangyayari niya. Opo, inamin ni Senate President Francis Cheese Escudero na siya nga ang nagsimula sa pagpaplano para palitan si Senator Juan Miguel Zubiri bilang leader na mataas na kapulungan ng Kongreso. Any objection? Hearing none. Same is approved. Inamin ni Senate President Francis Cheese Escudero na siya mismo ang kumilos at nangampanya para mangalap ng suporta at mapatalsik sa pwesto si Senador Juan Miguel Zubiri. Ayon kay Escudero, siya ang nagpaikot ng resolusyon sa mga kapwa senador. Pero hindi na ito ipininisinta sa plenaryo bilang pagrespeto kay Zubiri at hindi na mauwi sa bangayan ang pagpapalit ng lider ng Senado. Ayon sa ulat, noong Huwebes ng nagdaang linggo, sinimulan niyang kausapin ang mga kapwa senador. Nabuo niya ang suporta ng 13 senador noong linggo ng gabi. At noong Lunes, pinalitan ni Escudero si Zubiri bilang pinuno ng Senado, matapos makuha ang suporta ng 14 na senador. Inamin ng bagong talagang Senate President na si Francis Cheese Escudero na siya mismo ang unang kumilos para makipag-usap ang ibang senador, para alisin bilang leader nila sa kapulungan si Senator Juan Miguel Mig Zubiri. Sa ambush interview nitong Martes, sinabi ni Escudero na noong Huwebes na sinimulan makipag-usap sa mga kapwa senador. Ang pagpapalit ng Senate President is always arrived at through a gentlemanly contact. I think 9 out of 10, except ng mga unang panahon, ang Senate President hindi tinatanggal, nagbibitiw. So hindi na kailangan ng anumang declaring vacant, ganon-ganon. Wala nang ganon para hindi naman seamless pero at least mapayapa at hindi magulo. Huwebes noong nakaraang linggo niya una siya nakipag-usap para kumbinsihin ang mga kasamahan at nitong linggo na kumpleto ang pirma. Nakumbinsi niya raw agad ang 15 senador dahil marami na silang agam-agam sa liderato ni Zubiri na hindi niya na idinetalye. Pero paglilinaw ni Escudero, walang kinalaman ang Malacanang o ang Kamara sa pagpapalit ng lider ng Senado. Nagkita raw sila ni House Speaker Martin Romualdez sa birthday ng isang kongresista nitong Miyerkules pero wala itong inungkat na anumang issue lalo na sa Senate leadership change. Hindi rin anya totoo nagkaroon ng rigodon sa Senado dahil sa hindi maawat na investigasyon sa PDEA leaks. Hindi naman binanggit ng senador kung ano ang mga partikular na mga agam-agam ng kanyang mga kasamahan sa Senado. Nang tanungin kung nakausap ba niya sina House Speaker Martin Romualdez, First Lady Liza Araneta Marcos o si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bago mangyari ang pagkilos sa pagpapaliit ng liderato ng Senado. Sinabi ni Escudero na nakita-kita sila sa birthday party ng mga kongresista na kasama ang kanyang kapatid. Nagkita kami last week Wednesday, birthday ng ilang congressman kasama yung kapatid ko, but that was open public gathering, paliwanag niya. Pero hindi umano, napag-usapan doon ang pagpapalit ng liderato ng Senado. Dahil hindi maaaring makialam ang isang sangay sa pamamalakad ng kabila-bilang paggalang sa isa't isa.
When I say sinimulan ko makipag-usap, dahil marami naman at that time na may mga agam-agam. Walang kinalaman sa topic, walang kinalaman sa mga intriga nila na may kinalaman doon sa palaso kanina man. Si Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada umaming tumulong siya kay Escudero para makumbinsi ang mga kasamahan pero hindi siya nagpasimuno ng kudeta. Ang lumalabas kasi na bali-balita sa labas na ako raw ang nag-instigate, ako raw nag-initiate nitong kudeta laban kay Senator Migs. Hindi po totoo yan. I am denying it outright. I had no hand. I never initiated or instigated the ouster of Senate President Zubiri. Umamin naman si Senador Ronald Bato de la Rosa na kabilang siya sa mga senador na lumagda sa resolusyon ng pagsuporta kay Escudero. Sina Escudero at Senador Alan Peter Cayetano Anya ang lumapit at kumumbinsi sa kanya bago ang sesyon kahapon. Pero lumagda siya dahil sa kasunduan kina Senador Francis Tolentino at Bongo na magkakaisa sa anumang botohan bilang magkakapartido sa PDP. Ang mas mabigat na rason dyan talaga is that among us three magkabats na PDP senators, Senator Bongo, Senator Tolentino, and myself, we forged a covenant na majority wins. In every voting situation, talagang kung lalabas sa voting is 2 against 1, obligado yung 1 sumunod doon sa 2, sumama sa 2. So, in this case, nangyari silang dalawa talaga ay nag-decide na sumuporta kay Senator Jesus Escudero. Humingi naman ito ng paumanhin kay Zubiri. Isa si De La Rosa sa mga naging emosyonal sa pagbaba sa pwesto ni Zubiri kahapon. For me, being a good soldier, ang gusto kong sabihin kay Migs doon is, sorry boss, I failed to win the war for you because I am one of his trusted lieutenants. Pero si Zubiri inaming nadismaya sa ginawa ni De La Rosa. Kung kahapon ako po ay heartbroken, then po ako ay dumbfounded. Talagang hindi ko magets, hindi ko talaga maisip, hindi ko talaga mag-grasp yung pangyayari niya. Pero at least alam niya na dinipensahan ko siya bilang isang chairman ng committee. At dahil dyan, nagkaroon po ng sakripisyo, ako po yung sakripisyo dyan, na nawala po ako sa posisyon. Okay lang po yan. Let's move on. Pero yun nga lang, hindi ko talaga maintindihan. I'm in shock. But sige lang, ganun talaga ang politika, di ba? I mean, there's no permanent friends, only permanent interests. Samantala magiging independent at hindi aanib sa oposisyon ang 7 sa mga senador na hindi sumuporta kay Escudero. Ayon kay Zubiri, nagpulong sila kagabi at napagkasunduang magiging buo ang suporta sa isa't isa. Usapan namin na manatili kami isang bloke. 7 kami and you can call us whatever you want. Magic 7. But we're together. Buong-buo pong puso at suporta namin sa isa't isa. And hindi pa namin alam kung may manatili po kami independent. So we're still discussing it. Ang sabi nga namin, let's give it a break. So magbe-break muna kami. And when we come back, we'll make that decision. Pero so far, ang kagandahan po nito ay talagang lumakas lalo ang aming samahan. Sa hirap at ginawa, talaga yung seatmates group namin na to ay nagsama-sama.